Hindi natitinag si Miguel at pasok siya ng pasok sa bahay. Naririnig niya ang mga hagulgol at hikbi ng bata, ngunit ito ay hindi nagpabago sa kanyang layunin. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, parang may mga anino na sumusunod sa kanya, nagbibigay dagdag na takot sa kanyang puso. Nang marating niya ang kwarto kung saan pinaniniwalaang naninirahan ang multo ng bata, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga kandila ni Miguel ay biglang namatay, at ang kanyang flashlight ay hindi na nag-ana. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumapos sa kanyang balat, na nagdulot ng malaking kaba sa kanyang kalooban. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa halip na takutin, naramdaman nila ang lungkot na bumabalot sa multo. Natuklasan nila ang katotohanan na ang multo ay isang batang nawawala na nagkukubli sa kuweba. Sa kanilang pakikipag-usap, nalaman nila ang mga dahilan kung bakit siya nagtatago at hindi makapagpahinga. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagtulungan ang grupo upang tulungan ang multo na makaalis sa kuweba at makahanap ng kapayapaan. Sa kanilang pag-alis, nag-iwan sila ng mga dasal at alaala para sa batang multo. Mommy told me never to go in the basement, but I wanted to see what was making that noise. It kind of sounded like a puppy, and I wanted to see the puppy, so I opened the basement door and tiptoed down a bit. I didn't see a puppy, and then Mommy yanked me out of the basement and yelled at me. Mommy had never yelled at me before, and it made me sad and I cried. Then Mommy told me never to go into the basement again, and she gave me a cookie. That made me feel better, so I didn't ask her why the boy in the basement was making noises like a puppy, or why he had no hands or feet. Sa gitna ng dilim, isang malamig na hangin ang bumubulong sa iyong tainga. Naririnig mo ang mga hakbang na unti-unting lumalapit, ngunit wala kang makitang tao. Sa pagtalima ng iyong balahibo, biglang sumulpot sa harap mo ang anino ng isang babaeng naglalakad ng mabagal. Ngunit pagmasdan mong mabuti, wala siyang mukha. Tumigil siya at nagsalita ng mahinahong boses, "Walang nakakakita sakin, pero ako'y palaging nariyan." Dumapo ang malamig na kamay sa iyong balikat, at bigla kang hinapit ng matinding lamig. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, matatagpuan ang isang matandang bahay na mistulang itinaboy na ng panahon. Ang bahay ay tanging pugad ng alaala ng isang hindi malamang kaganapan. Sinasabing ang bahay ay saksi sa misteryo ng pagkawala ng isang bata ilang dekada na ang nakakaraan. Tuwing gabi, ang tahimik na kapaligiran ng baryo ay nababalot ng mga hagulgol at hikbi mula sa loob ng bahay. Ang mga K-barangay ay pinaniniwala ang dulot ito ng multo ng nawawalang bata na hindi pa rin makapagpahinga. Bawat sino mang nagtangkang sumilip o pumasok sa bahay ay hindi na nakabalik. Dahil dito, naging takot at misteryoso ang bahay na iyon, at itinaboy na ito ng mga tao sa paligid.